umagang iyon sa Tagaytay ay nababalot pa ng hamog at lamig. Ngunit may isang amoy na mas matapang kaysa sa halimuyak ng basang lupa matapos ang ulan, isang kakaibang lansa na sumisingaw mula sa isang bahay na gawa sa kahoy at bato sa gilid ng kalsada, kung saan ang pintuan sa harap ay bahagyang nakabukas. Ang kurtina ay marahang gumagalaw sa ihip ng hangin, at sa halip na tilaok ng manok o dasal sa umaga, ang narinig ay ang palahaw ng sirena ng pulis na bumasag sa katahimikan. Mabilis na bumaba ang mga pulis mula sa kanilang mobile. Mula sa beranda, tanaw ang isang lalaking nasa edad 50 na nakaupo at tila naging bato. Blanko ang kanyang tingin, nanginginig ang mga labi habang humihingi ng saklolo sa mahinang tinig. Malamig pa ang sahig ng kwarto, at sa ibabaw ng gusot na kama na gawa sa kahoy, nakahandusay ang isang batang babae. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at nakadilat, tila ba gusto sanang sumigaw, ngunit inunahan na ng kamatayan. Walang dugo, walang bakas ng pananakit, tanging ang gusot na kumot lamang. At isang maliit na bagay sa mesa sa gilid ng kama na biglang nagpatitig sa lahat ng naroon. Anong klaseng gabi ang nagdaan sa bahay na ito? Magandang araw sa inyong lahat. Maglaan tayo ng sandali upang mag-alay ng panalangin at humingi ng gabay sa Poong May Kapal. Naway sa ating panalangin ay maging payapa ang ating mga puso at mapuno ng pagpapala ang ating buhay. Naalala ni Major Armando Cruz ang isang insidente noon sa health center. Isang batang pasyenteng babae ang biglang nawala ng malay matapos turukan. Namula ang balat nito na parang nasunog. Tandang-tanda pa ni Armando ang reaksyong iyon, isang allergy na kayang pumatay ng walang ingay, walang sugat. 12. Pakitingnan ang lalamunan, maikli niyang utos. Yumuko si Nurse Sara at marahang pinakiramdaman ang liig ng biktima. Wala pong marka ng sakal. Pero grabe ang pamamaga, sir. Baka reaksyon ito mula sa loob ng katawan. Tumango ng marahan si Armando. Isinulat niya sa kanyang notebook ang posibleng sanhi ng kamatayan, acute respiratory failure. Kailangan ng kumpirmasyon ng forensics. Tumayo siya at tinitigan si Mang Sergio na nakaupo pa rin sa teras. Ang lalaki ay mukhang nawawala sa sarili. Mapula ang mga mata, magulo ang buhok. Ang pawis na may halong alikabok ay nakadikit sa kanyang noo. Mang Sergio. Ang boses ni Armando ay kalmado ngunit matatag. Kailan niyo huling nakitang buhay si Rina? Napalunok si Sergio. Kanina. Bago magmadaling araw, nagising ako. Malamig na ang katawan niya. Akala ko hinimatay lang. Inalog ko siya. Tinawag ko pero walang sagot. Tapos tumawag na ako sa istasyon ng pulis. Tinitigan siya ni Armando ng diretso sa mata. Kayo lang ba ang nakatira dito kasama ang yumao? Opo. Si Daniel, ang anak ko, nagtatrabaho at nag-aaral sa Maynila. Mula nang mamatay ang nanay niya, kaming dalawa na lang ni Rina dito, paos na sagot ni Sergio. Tila bawat salita ay nag-iiwan ng sugat. Iniwas niya ang kanyang mukha. Tila takot siyang tumingin sa iba. Sumenya si Armando sa kanyang mga tauhan. Upang ipagpatuloy ang pagproseso sa crime scene, isang pulis ang nagdala ng evidence bag na mailabel at isinilid ang gamit na kondom na natagpuan kanina. Naitabi na, sir, sabi nito. Lumabas si Armando ng kwarto at huminga ng malalim. Ang hangin sa Tagaytay ay may dalang amoy ng damo at ang lansa ng bakal mula sa mga kagamitan ng forensics sa di kalayuan. Papasikat na ang araw. Ngunit nananatiling malungkot ang bahay na iyon. Tinitigan niyang muli si Sergio. Sa pagkakataong ito, mas matagal. May kakaiba sa mukha ng lalaki. Hindi lang ito pagdadalamhati, kundi isang uri ng hiya na pilit itinatago. Sir, pasensya na. Kailangan ko itong itanong. Huminto si Armando sa tapat ng hagdan. Si Rina ay manugang ninyo. Hindi ba? Yumuko si Sergio. Nanginginig ang mga labi. Opo, manugang ko siya. At sinabi ninyo kanina na bago mag-umaga ay natagpuan ninyo siya sa kwartong ito, sa kamaring ito. Ang tanong ay bumitin sa ere. Ang mga kapitbahay na nag-usyoso sa labas ng bakod ay nagbubulungan, ngunit nakatuon ang atensyon sa kanila. Hindi agad sumagot si Sergio, nakatitig lang siya sa ibaba. Matagal. Parang hinahanap ang mga salita sa sahig. Sa wakas, sinabi niya ng mahina, opo, natutulog kami sa iisang kwarto. Agad na bumigat ang paligid.
Napatingin si Nurse Sarah kay Armando. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pinigil ni Armando ang kanyang hininga at mabilis na nagsulat sa initial report. Sexual relations. Bakit wala kayo sa ibang kwarto? Hindi sumagot si Sergio. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay, nanginginig ang mga balikat. Hindi malaman kung dahil sa iyak o takot. Ayaw muna siyang diinan ni Armando. Alam niyang kung pipilitin niya agad, baka tuluyang tumahimik ang lalaki. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan. Dalhin ang bangkay sa Cavite Provincial Hospital para sa full autopsy. Lahat ng sample ng dugo, himaymay ng balat, kailangang masuri. Yes, sir. Dahan-dahang umalis ang ambulansya sa bakuran. Ang tunog ng sirena ay bumasag sa katahimikan ng barangay. Ang mga residenteng nanonood ay napaatras. Ang iba ay nagtakip ng bibig, ang iba ay nagbulungan. Si Rina na laging nagwawalis sa labas. Paano siya namatay ng ganoon? Nanatiling nakatayo si Armando sa harap ng bahay ng matagal. Bawat kaso ng kamatayan ay laging may dalang kilabot, pero iba ang isang ito. Masyadong tahimik, masyadong malinis. Muli niyang sinuri ang bakuran. Tumigil ang kanyang mata sa isang maliit na detalye malapit sa tapayan ng tubig. May bakas ng tsinelas ng lalaki na may halong putik. Pero sa tabi nito ay may bakas ng paa na mas maliit na kayapak. Ang dulo nito ay nakaturo palabas ng bahay. Siguro kay Rina, siguro hindi. Lumuhod siya at dinampi ang dulo ng kanyang ballpen sa lupa. Mamasa-masa pa. Ibig sabihin, ang bakas na iyon ay nalikha hindi pa natatagalan bago mag-umaga. Samantala, isang kapitbahay, si Mang Warren, ang lumapit dala ang dermos ng kape. Sir Police, ako po ang kapitbahay sa kabila. Kagabi po, may narinig akong sasakyan lampas hating gabi na. Pero akala ko po biyahero lang ng gulay. Tinitigan siya ni Armando ng matalim. Anong klaseng sasakyan? Hindi ko po sigurado, madilim eh. Pero narinig ko pong huminto sandali ang makina sa tapat ng bahay ni Mang Sergio. Mabilis na nagsulat si Armando, posibilidad na may dumating na sasakyan madaling araw. Kailangang i-check ang key fee sa tindahan ni Utoy. Tumingin siya sa kanyang relo. Sige, Mang Warren. Huwag muna kayong aalis. Kakailanganin pa namin ang salaysay ninyo. Nang tumalikod siya, nasa upuan pa rin si Sergio. Ang lalaki ay nakatitig na ngayon sa kawalan, sa langit. Ang mga labi ay bumubulong ng walang boses, tila nagdarasal o nagsisisi sa isang bagay na hindi na mababawi. Dahan-dahang lumapit si Armando. Mang Sergio, dadalhin na namin si Rina. Sumama po kayo sa presinto mamaya para sa karagdagang pahayag. Tumango ng marahan si Sergio. Pagkatapos ay tumingin sa ambulansyang papalayo sa kalsadang lupa, nag-iiwan ng mahabang basang marka ng gulong. Sa mata ni Sergio, ang aninong iyon ay tila guhit ng tadhana patungo sa lugar na walang balikan. Pinagmasdan ni Armando ang kanyang likuran sandali. Alam niya base sa karanasan. Ang lalaking nakaupo at namumutla sa umaga ay hindi lang basta nawalan. Maaaring siya rin ay taong may itinatago. Umihip ang hangin ng mas malakas mula sa taniman ng pinya. Hinawi nito ang kurtina ng bahay na hindi pa naisasara. Tumalikod si Armando patungo sa kanyang sasakyan at sa loob-loob ay sinabing, lahat ng bahay ay mailihim. Pero ang bahay na ito, masyadong matapang ang amoy para maging simpleng sikreto lang. Kulay abo ang langit sa Cavite ng hapong iyon. Sa likod ng ospital, ang hamog mula sa ulan ay nakadikit sa bintana ng forensic laboratory. Ang amoy ng formalin at alcohol ay humahalo sa tunog ng recorder sa malamig na kwartong iyon. Ang katawan ni Rina Reyes ay nakahandu sa isa stainless table, natatakpan ng puting tela ang kalahati ng katawan. Si Major Armando ay nakatayo sa likod ng salamin, suot ang lab gown. Sa tabi niya, si kay Roberto Bert Diaz, ang medico legal, ay nagtanggal ng mask. Ikaw na mismo ang tumingin, Major, mahina niyang sabi. Walang senyales ng pisikal na pananakit, walang saksak. Walang sakal, walang bali sa buto. Yumuko si Armando. Tinitigan niya ang lieg ng bangkay na bahagyang namamaga. Pero tingnan mo yung pantal, Doth. Kumalat mula dibdib hanggang tiyan, parang matinding allergy. Tumango si Bert. Tama, kumuha na kami ng sample ng dugo at tissue.
Ang inisyal na resulta ay nagpapakita ng sobrang taas na histamine levels. Typical yan sa kaso ng anaphylaxis. Kung tama ito, ang ikinamatay niya ay acute allergic reaction. Huminto siya sandali at huminga ng malalim. Maaaring mangyari iyon sa loob lang ng ilang minuto. Tahimik na nag-isip si Armando. Allergy saan? Pagkain? Gamot? Kagat ng insekto? Hindi pa sigurado, sagot ni Isibert. Iniurong niya ang isang maliit na tray na naglalaman ng ebidensyang kakatapos lang suriin. Doon, sa loob ng plastic bag, ay ang parehong maliit na bagay na natagpuan sa kwarto ni Sergio, isang kondom. Sinuri namin ang material. Latex, Major. Napatingala si Armando. Latex. Kung ang biktima ay allergic sa latex, isang dampi lang ay pwedeng maging sanhi ng kamatayan. Seryosong tumingin si Isibert. At dahil may natagpuan kaming senyales ng pakikipagtalik sa katawan ng biktima, masisiguro nating nangyari ang contact na yon hindi nagtagal bago siya namatay. Biglang tumahimik ang kwarto. Tanging ang ugong ng freezer ang naririnig. Napabuntong hininga ng malalim si Armando. Alam niyang babaguhin ng balitang ito ang takbo ng investigasyon. CJ, Duff. Pakipadala ng buong ulat bukas ng umaga. Babalik ako ng Tagaytay ngayong gabi. Tumango si Isibert at tiningnan si Armando ng maihalong pag-aalala. Major, alam kong matagal ka nang humahawak ng mga kaso ng patayan, pero ang isang ito. Parang hindi lang simpleng allergy. Pakiramdam ko may itinatago sa likod ng katawang ito. Tinitigan siya ni Armando ng matalim at mahinang sinabi, nararamdaman ko rin yan. Gabing iyon, muling bumuhos ang ulan sa Tagaytay. Sa maliit na interrogation room ng istasyon ng pulis. Si Mang Sergio Santos ay nakaupo sa silyang kahoy. Ang kanyang mga kamay ay maluwag na nakapusasan sa ibabaw ng mesa. Binuksan ni Armando ang recorder. Mang Sergio, kaninang tanghali nakuha na namin ang resulta ng eksaminasyon. Namatay si Rina dahil sa anaphylaxis. Matinding allergic reaction. Alam niyo ba kung may allergy siya? Dahan-dahang tumingala si Sergio. Namamaga ang kanyang mga mata. Garalgal ang boses niya. Alam ko, sir. Allergic siya sa latex. Lumapit ng bahagya si Armando. Kailan niyo pa alam? Mag-iisang taon na. Noon, nahimatay siya habang tumutulong sa health center. Sinabi ng midwife na allergic siya sa latex. Yumuko si Sergio. Palagi akong nag-iingat. Anong ibig niyong sabihing nag-iingat? Nakagat ni Sergio ang kanyang labi. Matagal siyang tahimik. Pagkatapos ay basag ang boses na nagsalita. Bumibili ako ng espesyal na klase, hindi gawa sa latex. Mahal pero ligtas. Binibili ko sa malaking botika sa bayan. Tinitigan ni Armando ang mukha niya. Espesyal na gamit para saan? Natahimik si Sergio. Nanigas ang kanyang balikat, alam na niya ang patutunguhan ng tanong. Tila nagyelo ang hangin sa kwarto. Hindi na naghintay ng sagot si Armando. Pinindot niya ang record button. Walang emosyon ang boses niya. Mang Sergio, may nakuha kaming ebidensya sa kwarto niyo. Latex condom. Hindi yung espesyal na uri na sinasabi niyo. Nakita rin namin ang ihig ni Rina at hihig ninyo doon. May papaliwanag niyo ba kung paano napunta ang bagay na yon sa kwarto niyo? Nagulat si Sergio. Namutla ang mukha. Hindi maaari. Hindi na ako bumibili ng latex, Major, sumumpa man ako. Hindi kailanman. Pinagmasdan ni Armando ang bawat tinig ng labi, bawat galaw ng mukha, pero hindi nagsisinungaling ang resulta ng labi kung ganoon. Napalunok si Sergio. May nagpalit. May nagpalit ng laman ng drawer ko. Lagi kong tinatago doon. Sa tabi ng kama. Sumandal si Armando sa upuan. Sino ang nakakaalam kung saan niyo tinatago? Wala bang iba? Ako lang. Minsan nagliligpit si Rina sa kwarto, pero alam niyang hindi niya dapat pakialaman yon. Si Daniel, marahang binanggit ni Armando ang pangalan. Umuwi ba ang anak niyo nitong nakaraang buwan? Umiling ng marahan si Sergio, tila nag-aalinlangan. Hindi. Siguro noong nakaraang linggo tumawag siya, sabi niya busy sa trabaho.
Pero 2 araw bago ang pangyayari, parang nakita ko ang motor niya sa tapat ng tindahan ni Utoy. Akala ko namamalikmata lang ako kaya hindi ko na natanong. Mabilis na nagsulat si Armando, posibilidad na lihim na bumalik si Daniel. Tumingin siyang muli sa lalaking nasa harapan niya at malumanay na sinabi, Mang Sergio, alam kong mahirap ito, pero kailangang maging malinaw ang lahat. Ang relasyon niyo ni Rina. Hindi pangkaraniwan. Hindi ba? Tinakpan ni Sergio ang mukha ng 2 kamay. Tumulo ang luha, nanginig ang balikat. Alam kong makasalanan ako, sir. Nawalan ako ng asawa. Nangulila. Siya rin, nangulila. Pinigil niya ang hikbi pero tuluyan ng bumigay ang boses niya. Natalo ako ng tukso. Nagsisisi ako. Sising-sisi ako. Pinatay ni Armando ang recorder. Tinitigan niya si Sergio ng maihalong awa at pandidiri. Hindi mabubuhay ng pagsisisi ang patay na, Mang Sergio. Pero kung talagang wala kayong kinalaman sa pagkamatay ni Rina, hahanapin ko ang katotohanan. Kahit pa ang may sala ay sarili niyong kadugo. Tumingin si Sergio sa kanya. Namumutla. Major. Anong ibig niyong sabihin? Tumayo si Armando. Kailangan ko ang kumpletong address ng pinagtatrabahuhan ni Daniel sa Maynila at pati na rin ang botika kung saan kayo bumibili. Iniabot ni Sergio ang maliit na papel mula sa bulsa ng damit niya. Nanginginig ang kamay. Kinuha ito ni Armando at sinabing, simula ngayong gabi, detained muna kayo habang iniimbestigahan ang kaso. Hindi dahil sigurado akong kayo ang pumatay, kundi dahil natatakot akong maunahan kayo ng husga ng taong bayan. Yumuko si Sergio. Tumulo ang luha sa mesang bakal. Isa lang ang gusto ko, Major, mahina niyang sabi. Kung mahanap niyo man si Daniel, huwag niyo siyang kamuhian. Anak ko siya. Kasalanan ko ang lahat. Maynila. 2 araw matapos lumabas ang resulta ng autopsy, tumigil na ang ulan. May mga sanaw pa rin sa eskinita malapit sa industrial area sa Valenzuela. 2 sasakyang may logo ng pulisya ang huminto sa harap ng maliit na paupahang bahay na sementado. Sa likod ng bakod na bakal, may lumang karatula na bed space for men. Bumaba si Major Armando kasama ang 2 taga-SID, sina 2 Reyes at 3 Yuson. Hawak niya ang folder na may address ng trabaho ni Daniel Santos na ibinigay ng amang si Sergio. Kumatok sila at lumabas ang may-ari ng paupahan. Isang ginang na nakasalamin. Mrs., kami po ay mga pulis. Magtatanong lang po sana tungkol sa isa sa mga boarder nyo, si Daniel Santos. Mabilis na tumango ang ginang. Si Daniel na nagtatrabaho sa talyer. 2 linggo nang madalang umuwi yon. Dati, masipag yon, maagang umaalis, gabi na umuuwi. Pero simula noong 8 ng buwan, hindi ko na siya nakita. Nagkatinginan si Armando at 2 Reyes. 8. 2 araw bago namatay si Rina. Alam niyo po ba kung saan siya nagpunta? Sabi niya uwi daw muna sa probinsya sandali. May inaasikaso daw sa pamilya, pero hindi ko alam kung ano. Nagpasalamat si Armando at humingi ng pahintulot na inspeksyonin ang kwarto ni Daniel. Binuksan ang pinto. Simple lang ang kwartong 4-3 meters, isang kama na bakal, maliit na mesa, at aparador na gawa sa plywood. Pero sa ibabaw ng mesa, may nakatawag ng pansin ni Armando, isang basyong kahon na kulay pink na may malaking tatak na premium latex ultra-thin. Nagsuot siya ng gloves. Dahan-dahang inangat ang kahon. May resibo pa ng pinagbilhan, sabi ni Estatlo Yuson sabay turo sa kapirasong papel sa ilalim ng kahon. Nakalagay doon ang petsa, 2 linggo bago namatay si Rina. Tahimik na tinitigan ni Armando ang petsa. Unti-unting nabubuo ang ebidensya. Isinilid niya ang resibo sa evidence bag. Puntahan natin ang talyer na pinapasukan niya, maikli niyang utos. Ang machine shop kung saan nagtatrabaho si Daniel ay nasa gilid ng malaking kalsada, amoy langis at mainit na bakal. Ang may-ari, isang kalbong lalaki na nagngangalang Rico, ay sumalubong sa kanila ng may kaba. Si Daniel. Masipag na bata yon, pero nitong huli, parang kakaiba siya. Minsan tulala. At may tinanong siya na ipinagtaka ko. Ano ang tinanong niya? Matalim ang tingin ni Armando.
Tinanong niya kung paano maglinis ng fingerprints sa goma gamit ang kemikal. Akala ko wala lang. Pero noong mabalitaan ko ang nangyari sa probinsya nila, kinutuban na ako. Inilista ni Armando ang bawat salita. Kailan siya huling pumasok? Noong araw din na iyon. Pagkatapos magtanong, nagpaalam na magli-leave, uuwi daw sa kanila. May dala ba siyang kahit ano? Isang itim na backpack at isang maliit na kahon na parang balot ng gamot. Tumayo si Armando ng ilang segundo. Inaayos ng isip niya ang mga piraso ng palaisipan. Bumili si Daniel ng maraming latex condom. Alam na alam niya ang allergy ng kanyang hipag stepmom. At umuwi ng walang pasabi kaninuman. Bumalik sila sa sasakyan. Nagsisimula na namang umulan. Sa front seat. Tumingin si Dalawa Reyes kay Armando. Major, matibay na ang ebidensya. Pwede na tayong maglabas ng warrant of arrest. Umiling ng marahan si Armando. Hindi pa. Gusto kong siya mismo ang umamin. May mas malalim pa dito. Hindi lang ito basta pagpatay. Paghihiganti ito. Gabing iyon, nagdesisyon ang team na magpalipas ng gabi sa Maynila. Inikot nila ang mga botika sa paligid ng boarding house ni Daniel gamit ang litrato mula sa nito. Matapos ang 5 tindahan, wala silang napala. Pero sa ika-6 na botika, nakilala ng isang batang pharmacist ang mukha. Natatandaan ko ang lalaking to, pumunta siya rito mga 2 weeks ago. Bumili siya. Kung hindi ako nagkakamali, maraming kahon ng ordinaryong latex condoms. Nagtaka nga ako. Sinabi ba niya kung para saan? Tanong ni Armando. Hindi. Pero tinanong niya kung sigurado bang gawa sa latex yon. Sabi ko. Tapos umiti siya ng kakaiba, sabi niya, mabuti. Ang salitang ni mabuti ay parang latigo sa pandinig ni Armando. Alam niyang walang mabuti sa likod ng ngiting iyon. Sigurado na ang loob niya. Hindi lang nasaktan si Daniel. Nagplano siya ng ganti. Matapos makuha ang footage ng botika, kitang-kita ang mukha ni Daniel. Nakasuot siya ng sombrero at mask, pero nakayuko at alerto ang mga mata. Kalmado ang galaw. Walang senyales ng pagkatakot. Isang planado ang bawat hakbang. Kinabukasan, bumalik ang team sa Cavite. Habang binabaybay ang paahon na daan, nakatingin si Armando sa hamog sa labas ng bintana. Pakiramdam niya, ang biyaheng ito ay hindi lang paghahanap sa suspect, kundi pagsuong sa madilim na bahagi ng puso ng tao, kung saan ang pagmamahal, hiya, at paghihiganti ay nakakasugat. Sa istasyon, naghihintay na sa mesa niya ang kumpletong ulat ng forensics. Sa ibabang bahagi ng huling pahina, nakasulat ang pangungusap na matagal tinitigan ni Armando, reaksyong anaphylaxis dulot ng exposure sa latex habang nakikipagtalik. Walang nakitang senyales ng pamimilit o karahasan. Dahan-dahan niyang isinara ang folder. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang direksyon, at ang direksyong iyon ay kadugo ng biktima. Huminga ng malalim si Armando, tumingin sa family picture na nakasabit sa dingding ng interrogation room. Sina Rina at Daniel nakangiti sa harap ng bahay. Isang pamilyang mukhang masaya. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, naghihintay ang lason. Ihanda ang subwena para kay Daniel Santos, patag niyang sabi. Kapag hindi siya dumating, magpapadala tayo ng team para dakpin siya. Tumango si Dalawa Reyes pero baka sa mata ang pag-aalinlangan. Major. Kung si Daniel nga ang may gawa, paano na ang tatay niya? Tumingin si Armando sa labas ng bintana. Minsan, ang hustisya ay dumarating ng walang panalo. Reyes, sa ganitong kaso walang talagang nananalo. Sa interrogation room ng Cavite Police Provincial Office, mabigat ang hangin sa umaga. Amoy kapeng barako na humalo sa usok ng sigarilyo. Sa likod ng mesang bakal, nakaupo si Mang Sergio, maluwag na nakatali ang mga kamay. Mapungay ang mga mata niyang nakatitig sa sahig. Pumasok si Major Armando dala ang folder ng ulat mula sa Maynila. Mang Sergio, mahinahong sabi ni Armando. Na-check na namin ang lahat, pati ang botika kung saan kayo suki, at ang tinutuluyan ng anak niyo sa Maynila. Dahan-dahang nag-angat ng ulo si Sergio. Puno ng pag-aalala ang mukha. Kamusta si Daniel? Major, ayos lang ba siya? Tinitigan siya ni Armando ng diretsyo.
Hindi siya ayos. May nakuha kaming ebidensya na 2 linggo bago namatay si Rina, bumili si Daniel ng maraming latex condom. Alam niyang allergic si Rina doon. Nanigas si Sergio. Namutla, nanginig ang labi. Hindi. Hindi maaari. Hindi gagawin iyon ni Daniel. Mabait na bata iyon, hindi siya mananakit ng kahit sino. Binuksan ni Armando ang folder, ipinakita ang litrato ng mga kondom at resibo mula sa Maynila. Tingnan niyo ang petsa, 2 linggo bago ang insidente. At nakilala ng pharmacist ang mukha ni Daniel. Sinigurado pa nga niya na gawa sa latex ang mga iyon. Matalim ang boses ni Armando pero hindi pa sigaw. Gusto niyang tibagin ang pader ng depensa ni Sergio. Pader na gawa sa pagmamahal at guilt. Tinakpan ni Sergio ang kanyang mukha. Panay ang iling. Hindi, Major. Anak ko si Daniel. Kung may dapat sisihin, ako iyon. Ako ang dumungis sa pamilya namin. Ako ang dapat mamatay. Malamig siyang tinitigan ni Armando. Dinungisan niyo ang pamilya niyo. Pero hindi kayo ang naghanda ng patibong na pumatay. Alam niyo na ang lahat ng ebidensya ay nagpapakita na namatay si Rina hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa isang taong alam na alam ang kahinaan niya. Nakatulala si Sergio. Tumulo ang luha. Pumatak sa mesa. Pero bakit kailangang patayin ni Daniel ang asawa niya? Ganoon ba katindi ang galit niya sa akin para patayin si Rina? Mahinang sumagot si Armando. Baka dahil ang galit na iyon ay naging mas madilim pa. Hindi lang para parusahan kayo, kundi para iparanas sa inyo ang impyerno habang buhay. Kinagat ni Sergio ang kanyang labi. Alam niya sa kaibuturan ng puso niya. Alam ni Daniel ang lahat, ang bawal na relasyon, ang pagkamatay ng ina nito, lahat ng bahong itinatago sa loob ng bahay nila. Major, paos ang boses ni Sergio. Kung mahuli man si Daniel, isa lang ang hiling ko. Huwag niyo siyang sasaktan. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Kung pwede, ako na lang ang makulong. Tinitigan siya ni Armando ng ilang segundo bago tumayo. Hindi pwedeng ipagpalit ang hustisya sa guilt, Mang Sergio. Pero hahayaan ko kayong makausap siya. Kapag dumating ang oras. Tumunog ang telepono sa mesa. Sinagot ito ni Armando. Mula sa kabilang linya, nagmamadali ang boses ng pulis. Major, papunta na dyan si Daniel. Nahuli namin kaninang umaga sa terminal. Hindi siya nanlaban. Ibinaba ni Armando ang telepono at tumingin kay Sergio. Nasa amin na ang anak nyo. Ihanda nyo ang sarili nyo. Mabigat na pagtatagpo to. Makalipas ang ilang oras, bumukas ang pinto ng interrogation room. Ipinasok si Daniel Santos na nakapusasan ang mga kamay. Maputla, mapungay ang mata pero kalmado. Nang makita ang ama, saglit siyang natigilan sa paghakbang. Daniel, bulong ni Sergio. Basag ang boses. Anak, anong ginawa mo? Yumuko si Daniel. Gusto ko lang malaman niyo, Tay, kung anong pakiramdam ng mawalan. Umupo si Armando sa tapat nila. Daniel, nasa amin ang lahat ng ebidensya. Bumili ka ng latex, umuwi ka ng walang paalam, at nasa paligid ka ng bahay noong gabing iyon. May gusto ka bang ipaliwanag? Diretso ang tingin ni Daniel kay Armando. Ayokong magsinungaling. Totoo lahat ng sinabi niyo. Nagulat si Sergio na pahampas sa mesa. Daniel. Bakit? Bakit mo nagawa iyon? Dahil pinatay niyo si nanay. Sigaw ni Daniel, bumuhos ang kanyang luha. Nilock niyo ang pinto noong humihingi ng tulong si nanay. Nahulog siya sa bangin ng mag-isa. Dahil busy kayo kay Rina. Narinig ko lahat noong gabing iyon. Mula sa likod ng pinto, umalinggaw ang boses ni Daniel sa kwarto, nagpatahimik sa lahat. Dahan-dahang yumuko si Armando, hinayaang dumaloy ang emosyon. Gusto kong maramdaman niyo ang naramdaman ko, dagdag ni Daniel ng mahina. Ang mawalan ng taong dapat pinoprotektahan niyo. Hindi ako gumamit ng patalim, hindi ako gumamit ng baril. Pinalitan ko lang ang laman ng isang kahon sa drawer. Ang tadhana na ang gumawa ng iba. Nagtakip ng tainga si Sergio. Umiyak na parang bata. Hindi. Daniel, hindi dapat nagkaganito. Matagal na pinagmasdan ni Armando ang mag-ama.
Alam niyang kahit anong sabihin ngayon ay hindi mababago ang katotohanan. Isang pamilya ang nawasak dahil sa kasalanang pinatungan pa ng isa pang kasalanan. Daniel, sabi niya sa wakas. Alam mo bang ang ginawa mo ay premeditated murder? Marahang tumango si Daniel. Alam ko po. At handa akong panagutan. Pero hindi ako nagsisisi. Kailangan niyang mabuhay kasama ang kasalanang ginawa niya. Gaya ko. Isinara ni Armando ang folder, sumenya sa mga pulis na dalhin si Daniel sa hiwalay na selda. Nang tumayo si Daniel, sinubukang lumapit ni Sergio pero pinigilan siya ng 2 pulis. Daniel, patawarin mo ako. Kasalanan ko lahat, sigaw niya. Huminto si Daniel sa may pintuan, lumingon sandali. Hindi, tay. Pareho tayong may mali. Pero isa lang sa atin ang may pagkakataon pang magbagong buhay. Sumara ang pinto. Ang mga yabag ni Daniel ay nawala sa mahabang pasilyo. Napaluhod si Sergio, humahagulgol. Tinakpan ng kamay ang mukha. Tahimik na tumayo si Armando sa sulok, pinagmamasdan ang eksena ng walang imik. Sa loob niya, alam niyang lumabas na ang katotohanan, pero walang gaan sa pakiramdam. Ang natira na lang ay kahawakan. Sa labas, muling dumilim ang langit ng Cavite. Lumapit si Armando sa bintana, pinanood ang malakas na buhos ng ulan. Bawat patak ay parang dalangin na hindi nakakarating, dasal para sa pamilyang wasak na dahil sa kasalanan at paghihiganti. Kinabukasan, tumila na ang ulan. Mamasa-masa ang hangin sa probinsya, makulimlim pa rin. Sa opisina ni Major Armando, maayos na nakasalansan ang mga karagdagang ulat. Tinitigan niya ang transcript ng interogasyon kagabi. Maikli ang pag-amin ni Daniel. Kalmado. Walang pagsisisi. Isinara ni Armando ang folder at tinawag si Reyes. Hindi pa tayo tapos. Gusto kong malaman ang pinagmulan ng lahat ng ito. Pumunta ka sa Tagaytay. Tanungin mo ulit ang mga kapitbahay, lalo na si Mang Warren. Siya ang unang nakakaalam ng marami tungkol sa pamilya Santos. Agad na umalis si Reyes ng hapong iyon. Bumalik siya kasama ang isang lalaking nasa 50 na naka-gray na t-shirt. Mukhang pagod. Ito po si Mang Warren. Kapitbahay ni Sergio. Magalang na sumalubong si Armando. Salamat sa pagpunta, tay. Gusto kong ikwento niyo ang lahat ng alam niyo tungkol sa pamilya Santos. Simula noong namatay ang asawa niya, si Aling Maria. Huminga ng malalim si Mang Warren. Matagal ko ng kaibigan si Sergio, sir. Nag-iinuman kami, nagkakape tuwing hapon. Pero simula nang mamatay si Mrs. Maria, nagbago si Sergio. Naging tahimik, laging tulala, at madalas makitang kasama si Rina. Kailan naging kahina-hinala ang kilos nila, tanong ni Armando. Ilang buwan bago namatay si Maria. Mahinang sagot ni Mang Warren. Tuwing gabi, nakikita kong bukas pa ang ilaw sa kwarto ni Rina, kahit hating gabi na. Minsan may naririnig akong ingay, pero hindi ako nangahas na makialam. Mabilis na nagsulat si Armando tungkol sa gabi ng pagkamatay ni Aling Maria. Naalala niyo pa ba? Tumango si Mang Warren. Tandang-tanda ko. Malakas ang ulan noon. May narinig akong babaeng sumisigaw, humihingi ng tulong. Samar lang, galing sa direksyon ng bahay ni Sergio. Akala ko hangin lang. Kinabukasan, nagkagulo sa barangay. Natagpuan si Maria sa ilog sa likod ng bahay. May benda pa ang paa niya noon. Imposibleng makalakad siya ng ganoon kalayo mag-isa. Tinitigan siya ni Armando. May nag-report ba sa pulis noon? Wala po, sir. Lahat naniwalang aksidente lang. Sabi rin ni Sergio, ganun nga. Pero simula noong araw na iyon, parang pasa ni Sergio ang daigdig. Minsan nakaupo lang sa beranda magdamag. Hindi nagsasalita, hindi kumakain. Humina ang boses ni Mang Warren. Tapos, makalipas ang 3 buwan, nabalitaan kong lumipat si Daniel sa Maynila. Mula noon, si Sergio at Rina na lang ang naiwan sa bahay. Isinara ni Armando ang notebook. Salamat, Mang Warren. Napaka-importante ng sinabi niyo. Pwede ba akong magtanong ng huli? Sa tingin niyo, alam ni Daniel ang relasyon ng tatay niya kay Rina? Natahimik ng matagal si Mang Warren. Siguro simula noong libing ng nanay niya. Maagang umuwi si Daniel noon.
Nakita ko siyang nakatayo sa likod ng bahay, nakatingin sa bintana ng kwarto ni Rina. Galit na galit ang mukha niya. Pagkatapos noon, bihira na siyang makipag-usap kahit kanino. Napagtanto ni Armando ang koneksyon ng mga pangyayari, ang kahina-hinalang pagkamatay ng ina. Ang bawal na relasyon na nagsimula bago pa man mangyari iyon, at ang puot na kinimkim ng anak sa loob ng 1 taon. Bago magtakip silim, ipinatawag ulit ni Armando si Sergio sa interrogation room. Mukhang nanghihina ang lalaki. Paos ang boses. Mang Sergio, sabi ni Armando, may kailangan kayong sagutin ng tapat. Noong gabing namatay si Aling Maria, anong totoong nangyari? Yumuko si Sergio. Nanginginig ang kamay. Hindi. Hindi ko siya pinatay. Major. Pero narinig ko siyang tumatawag. Hindi ako lumabas ng kwarto. Nasa kwarto ako noon kasama si Rina. Nakalock ang pinto. Narinig ko ang katok. Pero nagkunwari akong walang naririnig. Kinaumagahan ko na nalamang nahulog siya sa ilog. Matalim ang tingin ni Armando. Hinayaan niyong mamatay ang asawa niyo sa labas ng pinto. Tumulo ang luha ni Sergio. Opo. Major. At simula noong araw na iyon, hindi na ako natahimik. Siguro alam ni Daniel. Siguro galit siya sa akin simula pa noon. Huminga ng malalim si Armando. Doon pala nagsimula ang lahat. Kamatayan ng nanay niya, kasalanan niyo at sa huli ang paghihiganti ni Daniel. Lahat nag-ugat sa maulan na gabing iyon. Hindi sumagot si Sergio. Umiyak lang siya ng tahimik. Nanginginig ang balikat. Pinatay ni Armando ang recorder. Mang Sergio, hindi ko mabubura ang nangyari na. Pero sisiguraduhin kong maitala ang buong katotohanan sa kaso. Wala nang itatago. Gabing iyon, lumabas si Armando sa istasyon, tumayo sa beranda habang ang langit ng Cavite ay muling nababalot ng ulap. Sa di kalayuan, ang tunog ng orasyon ay naririnig mula sa maliit na kapilya. Tumingin siya sa kanluran, 3 tao, ama, ina, at anak, naipit sa iisang trahedya. Ang isang kasalanan ay nagbubunga ng isa pang kasalanan, bulong niya. At sa huli, lahat sila namamatay sa sarili nilang kamay. Bumalik si Armando sa kanyang opisina. Isang bagong pahayag mula sa health center ang naghihintay. Rani Reyes, Rina Reyes. Dating pasyente. May matinding allergy sa latex, unang naitala ni Nurse Sarah. 1 taon bago ang pagkamatay. Kumpirmado ang motibo ni Daniel, pero si Daniel lang ang gumamit ng impormasyong iyon bilang sandata. Isinara ni Armando ang folder, malamig ang tingin. Bukas, sabi niya. Ihanda ang mga dokumento para sa piskalya at siguraduhing makakapagbigay ng huling pahayag ang pamilya ni Rina. Ipaalam sa kanila ang buong katotohanan. Tumango si Dalawa Reyes. Yes. Sir. Ang tunog ng kadena ay umalinggaw sa pasilyo ng kulungan. 2 gwardya ang naghatid kay Daniel Santos patungo sa isolation cell. Kalmado ang kanyang mga hakbang. Nakayuko, maputla, pero malamig ang mga mata. Walang takot, walang pagsisisi. Maliit ang selda, mamasa-masa ang pader. May manipis na kutson lang. Timba ng tubig at maliit na bintanang may rehas. Nang isara ang bakal na pinto, umupo si Daniel sa sulok, nakatulala sa pader ng walang emosyon. 3 araw na mula nang umamin siya. At sa loob ng panahong iyon, halos hindi siya nagsasalita. Kinahapunan. Dumating si Major Armando dala ang complete investigation report. Tumayo siya sa harap ng selda. Matagal na tinitigan si Daniel. Kumusta ka na? Mahina niyang tanong. Saglit lang nag-angat ng ulo si Daniel tapos tumahimik ulit. Kumuha ng silya si Armando. Umupo sa labas ng rehas. Nabasa ko na ang buong file. Tugma lahat sa kwento mo. Pero gusto kong malaman ang isang bagay. Bakit ito ang pinili mong paraan? Tumawa ng maikli si Daniel. May iba pa bang paraan para sa tulad ko? Wala nang ibang paraan. Major. Mula noong gabing namatay ang nanay ko, tapos na ang lahat. Kalmadong tumingin si Armando. Pwede kang nag-report. Pwede kang humingi ng hustisya sa batas. Dahan-dahang umiling si Daniel. Hindi kayang sukatin ng batas ang hiya.
Sir, hindi pwedeng ipakulong ang tao dahil winasak niya ang dangal ng pamilya. Alam niyo ba ang pakiramdam na ipahiya ng sarili niyong kadugo? Tahimik si Armando. Tinitigan siya ni Daniel ng diretsyo. Hindi ako pumatay dahil sa galit lang. Ipinaramdam ko lang sa kanila ang naramdaman ko. Wala akong hinawakan. Pinalitan ko lang ang isang maliit na kahon. Ang tadhana na ang kumilos. Tadhana, ulit ni Armando ng walang emosyon. Opo. Sagot ni Daniel. Namatay si Rina dahil sa lasong alam naman niya. Ang tatay ko, nawasak dahil sa sarili niyong kasalanan. Binuksan ko lang ang daan. Tinitigan siya ni Armando ng matalim. At akala mo ba malaya ka sa kasalanan? Ngumiti ng tipid si Daniel. Hindi ako malaya. Pero kahit papaano, ang kabulukan ay huminto sa akin. Wala nang dudungis pa sa pamilya namin. Tumayo si Armando. Wala kang itinigil na kahit ano. Daniel, dinagdagan mo lang ang kadena ng paghihiganti. Ngayon, nasa likod ka ng rehas. Ang tatay mo. Nagdurusa. 2 pamilya ang nawala ng lahat. Walang nanalo. Hindi sumagot si Daniel. Yumuko ulit siya at pumikit. Ilang segundong tumitig si Armando bago tumalikod at umalis. Pagsapit ng gabi. Nakahiga si Daniel habang nakatingin sa kisam. Umaalingaw sa isip niya ang mga boses ng nakaraan, tawa ni Rina, iyak ng nanay niya sa maulan na gabi, at tunog ng nilock na pinto. Lahat ay naging malamig na bulong na tumutusok sa dibdib niya. Sa kabilang selda, nakaupo rin si Mang Sergio. Nanginginig ang kamay habang hawak ang kopya ng pag-amin ng anak. Bawat pangungusap ay parang kutsilyong humihiwa ng malalim. Sagad sa buto ang galit niya sa akin. Bulong niya. Pero anak ko pa rin siya. Pumasok si Armando sa kwarto. Mang Sergio. Halos tapos na ang case file. Itatakda na ang hearing. May gusto ba kayong sabihin? Tumango ng mahina si Sergio. Gusto kong makausap si Daniel. Kahit isang beses lang bago magsimula ang lahat. Nag-isip sandali si Armando bago tumango. CJ. Pero limitado lang ang oras. Kinabukasan. Makulimlim ang langit. Inayos ni Armando ang maikling pagkikita sa visiting room. Magkaharap na nakaupo ang mag-ama. Pinaghihiwalay ng makapal na salamin. Nag-uusap sila gamit ang telepono sa magkabilang panig. Mahigpit na hinawakan ni Sergio ang telepono. Daniel. Patawarin mo ako. Kasalanan ko to lahat. Dahil sa akin nawala ang nanay mo at nawalan ka ng tiwala sa pamilya. Kung pwedeng ipalit, ako na lang sana ang mamatay. Tinitigan ni Daniel ang ama mula sa kabila ng salamin. Blanko ang mata. Huwag kang magsalita ng ganyan, tay. Namatay si nanay dahil sa inyo. Namatay si Rina dahil sa akin. Pareho na tayo ngayon. Parehong mamamatay tao. Tumulo ang luha ni Sergio. Bata ka pa, anak. Pwede ka pang mabuhay. Makabawi. Dahan-dahang umiling si Daniel. Nakabawi na ako, tay. Sa pamamagitan ng pagpaparana sa inyo ng pagsisisi habang buhay. Sapat na iyon sa akin. Pareho silang natahimik. Tanging mabibigat na hininga ang naririnig sa telepono. Nakatayo si Armando sa labas. Nagmamasid ng walang imik. Alam niyang ang 10 minutong iyon ang magiging pinakamahabang 10 minuto sa buhay ng 2 lalaki. Nang maubos ang oras, hinila ng gwardya si Daniel palabas. Nakaupo pa rin si Sergio tulala. Major, paos niyang sabi. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Nakikiusap lang ako. Pakiusap, bantayan niyo ang anak ko. Huwag niyo hayaang mamatay siya sa galit gaya ko. Hindi sumagot si Armando. Tumingin lang siya ng may habag. 3 araw ang lumipas na kumpleto ang kaso. Itinakda ng piskalya ang unang hearing. Pinirmahan ni Armando ang dokumento habang nakatingin sa ulan sa labas. Laging basa sa Tagaytay. Tila ayaw tumigil ng langit sa pag-iyak. Ang paghihiganti ang bumubuhay sa tao. Bulong niya. Pero ito rin ang pumapatay sa kanila araw-araw. Sa likod ng rehas, mag-isang nakaupo si Daniel, nakapikit.
Pinapakinggan niya ang hampas ng ulan sa bubong tapos mapait na ngumiti. Sa labas, tuloy ang ikot ng mundo. Pero para sa mag-ama, matagal nang huminto ang oras. Umagang iyon. Maulap sa Tagaytay. Sa harap ng Regional Trial Court. Ang bulungan ng mga reporter at usisero ay naghihintay sa isang pangyayari, ang unang pagdinig sa kasong pagpatay kay Rina Reyes at ang iskandalong yumanig sa bayan. Eksaktong 9:00. Dalawang police van ang huminto sa harap ng gusali. Mula sa loob, ibinaba sina Daniel Santos at ang kanyang amang si Sergio Santos na nakapusasan. Kalmadong naglakad si Daniel. Patag ang mukha. Samantalang si Sergio ay mukhang babagsak na. Ang mga hakbang ay gontay. Tila pasan ang bigat na hindi na kayang buhatin. Sa loob ng korte, tahimik ang lahat ng maupo ang dalawa sa dock. Sa harap nila, ang judge na si Hukom Arturo Navarro kasama ang clerk of court. Sa kaliwa, ang piskal na si Atty. Rita Villarreal. Nakatayo hawak ang makapal na folder. Ang kasong kriminal laban kina Sergio Santos at Daniel Santos ay bukas na sa publiko. Ang boses ni Judge Navarro ay matatag at kalmado. Tumayo ang piskal. Your Honor, base sa investigasyon at pag-amin ng mga akusado, sinasampahan namin sila ng kaso. Si Sergio Santos para sa immoral conduct at qualified seduction o incestuous rape depende sa konteksto ng batas. At si Daniel Santos para sa kasong murder, aricide murder, na may premeditation alinsunod sa Revised Penal Code. Umugong ang bulungan sa loob. Si Major Armando ay nakaupo sa likod. Nakasibilyan. Masusing nanonood. Sinubaybayan niya ang kasong ito mula simula at ngayon, lahat ng piraso ng puzzle na nakuha niya ay pagtatagpuin sa kwartong ito. Sinimulang basahin ng piskal ang timeline, ang bawal na relasyon ni Sergio at ng manugang, ang kahina-hinalang pagkamatay ng unang asawa. Hanggang sa ginawa ni Daniel na pagpapalit ng latex condom para magdulot ng fatal allergy reaction. Bawat pangungusap ng piskal ay parang kutsilyong nagbubukas ng lumang sugat. Nakayuko si Sergio, hawak ang tuhod, tumutulo ang luha ng walang ingay. Tuwid ang upo ni Daniel, walang ekspresyon. Bumubuntong hininga lang paminsan-minsan. Matapos basahin ang sakdal, tinitigan ng hukom ang dalawa. Naiintindihan niyo ba ang sakdal? Mahinang sumagot si Sergio. Opo. Your Honor. Sumagot ng matigas si Daniel. Naiintindihan ko rin po. Tumango ang hukom. May objection ba kayo o nais sabihin? Mahinang umiling si Sergio. Wala po. Your Honor. Diretso ang tingin ni Daniel. Wala po. Totoo lahat ng nangyari. Muling nagbulungan ang mga tao. Si Prosecutor Villarreal ay nagpatuloy sa pagtawag sa unang saksi, si Mang Warren. Ang dating kapitbahay ng pamilya. Umakyat si Mang Warren sa witness stand. Yumuko bilang paggalang. Nanginginig ang boses niya nang ikwento ang gabi ng pagkamatay ng asawa ni Sergio. Narinig ko pong sumisigaw. Humihingi ng tulong noong gabing iyon. Pero akala ko hangin lang. Kinabukasan, natagpuan si Mrs. Maria sa ilog, patay na. May sugat pa ang paa niya. Nagsulat ang hukom at nagtanong, may nakita ka bang kahina-hinala noong gabing yon? Nag-alinlangan si Mang Warren sandali. Bukas po ang ilaw sa kwarto ni Rina magdamag, Your Honor. At simula noon, nagbago na si Sergio. Naging tahimik at mailap. Lalo pang yumuko si Sergio. Hindi niya kayang tumingin kahit kanino. Ang sumunod na saksi ay ang pharmacist sa Maynila na nagbenta ng kondom kay Daniel. Pinatotohanan niyang pumunta si Daniel 2 linggo bago ang insidente. Bumili ng marami at siniguradong latex ang mga ito. Tinitigan ng piskal si Daniel. Bakit ka bumili ng marami? Tumingin pabalik si Daniel. Dahil gusto kong sigurado. Walang mali. Kailangan kong makasiguro na ang klase na iyon ay nakamamatay. Nanigas ang buong kwarto. Matalim na tumingin ang hukom. Alam mo bang ang ginawa mo ay magresulta sa kamatayan? Alam ko po, Your Honor, patag na sagot ni Daniel. Ayoko na siyang mabuhay kasama ng tatay ko matapos ang ginawa nila. Ilang segundong natahimik ang korte sa sinabi niya.
Dahan-dahang isinara ni Prosecutor Villarreal ang folder. Samantalang humahagulgol si Sergio. Daniel. Anak. Huwag ka nang magsalita, bulong niya. Pero nakatitig lang si Daniel sa harap. Malamig na parang bato. Sumenyas ang hukom na tapusin na ang session sa araw na iyon. Itutuloy ang paglilitis bukas para sa direktang eksaminasyon sa akusado. Kumatok siya ng 3 beses. Court is adjourned. Pagkabagsak ng maso, napaupo si Sergio sa sahig. Nanginginig ang katawan. Inalalayan siya ng 2 gwardya. Naunang maglakad si Daniel papunta sa sasakyan. Kalmado pa rin ang hakbang. Pagdaan sa tapat ng ama, huminto siya sandali. Tay, mahina niyang sabi ng hindi lumilingon. Sa wakas, alam na ng lahat ang totoo. Tinitigan ni Sergio ang papalayong likod ng anak. Halos hindi marinig ang boses niya. Ang katotohanan ito ay hindi tagumpay, anak. Sumpa ito. Nakatayo si Armando sa labas ng korte, pinagmamasdan ang 2 anyo na dinadala sa magkaibang direksyon. Sa loob niya, wala nang kailangang imbestigahan. Kumpleto na ang katotohanan pero walang naging masaya dito. Nang magsyalisan ang lahat, tanging ulan na lang ang natira sa labas ng gusali. Nakatayo si Armando sa hagdanan, pinagmamasdan ang patak ng tubig sa jacket niya. Bumulong siya. Nagsalita na ang hustisya ngayon. Pero talo pa rin ang tao sa sarili niyong ego. Mabigat ang umaga sa Tagaytay, makulimlim. Pumapatak ang ambon sa bakuran ng Hall of Justice. Puno na ang lahat ng upuan sa courtroom. Alam ng lahat na ngayon papakinggan ng korte ang huling hatol. 9:05 nang pumasok si Judge Navarro. Ituloy ang paglilitis, matigas niyang sabi. Ngayon babasahin ang hatol. Tahimik ang paligid, tanging yabag ni Prosecutor Villarreal ang naririnig ng tumayo ito. Your Honor, base sa resulta ng investigasyon, testimonya ng mga saksi, ebidensya, at pag-amin ng mga akusado, ito ang aming konklusyon. Tumingin si Rat na kina Sergio at Daniel. Na si Sergio Santos ay nagsagawa ng immoral na gawain at incestuous relationship sa kanyang manugang na naging ugat ng pagkasira ng moralidad at krimen. Yumuko si Sergio, tumutulo ang luha. Nagpatuloy ang piskal, matatag ang boses. Na ang akusadong si Daniel Santos ay sadyang nagplano at nagpalit ng contraceptive na ligtas patungo sa latex na alam niyang fatal sa biktima. Namatay ang biktima dahil sa acute anaphylaxis. Ito ay pasok sa murder. Isinara ng piskal ang folder, tumingin sa hukom. Hinihiling namin ang parusang 5 taong pagkakulong kay Sergio Santos. At reclusion perpetua, 20 hanggang 40 taon, para kay Daniel Santos dahil sa premeditated murder. Tumahimik ang kwarto. May ilang yumuko sa takot. Si Major Armando sa likuran ay walang emosyon. Sumenya si Judge Navarro. Bibigyan ng pagkakataon ang akusado na magsalita. Dahan-dahang tumayo si Sergio. Gumejiwang. Your Honor, paos ang boses niya. Hindi ko po ipagtatanggol ang sarili ko. Alam ko ang kasalanan ko. Winasak ko ang pamilya ko. Dapat lang akong parusahan. Pero nakikiusap ako. Huwag niyo pong parusahan ng ganoon kabigat ang anak ko. Sa akin nagsimula ang lahat. Biktima lang siya ng kabulukan ko. Kung pwede, dagdagan niyo na lang ang parusa ko, basta bawasan ang sa kanya. Tumingin siya sa anak. Daniel, patawarin mo ako. Hindi ako karapat-dapat maging ama. Hindi tumingin si Daniel, nakayuko lang. Tumango ang hukom. CJ. Daniel Santos. Magsalita ka. Tumayo si Daniel. Kalmado, patag ang boses. Wala po akong itatanggi. Ginawa ko lahat ng sinabi ng piskal, pero hindi ako nagsisisi. Nagsisisi lang ako na kailangang mamatay ni Rina sa ganung paraan. Pero alam niya ang ginagawa niya. Tay, alam ko ang ginagawa niya at tinapos ko lang ang sinimulan nila. Tinitigan siya ng hukom. Ibig sabihin ba niyan ay tingin mo tama ka? Dahan-dahang umiling si Daniel. Hindi po, Your Honor. Wala lang akong nakitang ibang paraan. Minsan, huli na ang hustisya at ang nagpapataw nito ay hindi hukom, kundi pusong sugatan. May ilang humikbi sa loob ng korte. Humagulgol si Sergio pero nanatiling nakatayo si Daniel.
Malamig. Kumatok ang hukom ng isang beses. Narinig na ang panig nila. Babasahin na ang hatol mamayang hapon. Saglit na tumigil ang sidang. Lumabas si Armando sa beranda, nagsindi ng sigarilyo, tumingin sa langit na umaambon pa rin. Sa dami ng inimbestigahan niyang kaso. Ngayon lang siya nakakita ng puot at guilt na nagwawasak ng pamilya ng ganito kalalim. 2:00 ng hapon. Puno ulit ang korte. Bumalik si Judge Navarro sa upuan. Babasahin na ang hatol. Tumayo ang lahat. Magkatabing nakaupo sina Daniel at Sergio pero hindi nagtitinginan. Tanging tunog ng ulan sa labas ang kasama ng hukom sa pagbukas ng folder. Binasa niya ito ng malinaw. Matapos ikonsidera ang lahat ng ebidensya at pag-amin, nagdesisyon ang korte na ang akusadong si Sergio Santos ay nagkasala ng immoral conduct at naging sanhi ng mga sumunod na krimen. Na si Daniel Santos ay nagkasala ng murder sa paraang mapanlinlang at malupit. Ginamit ang kahinaan ng biktima para maghiganti. Huminto ang hukom at tinitigan ang dalawa. Gayunpaman, isinaalang-alang din ng korte ang pagsisisi at ang pinag-ugatan ng trahedya sa pamilya. Tahimik ang lahat. Hahatulan si Sergio Santos ng 5 taong pagkakulong. At si Daniel Santos ng 20 taong pagkakulong, reclusion temporal. Ang desisyong ito ay pinal. Kumatok ang maso ng 3 beses. Napaluhod si Sergio sa iyak. Pumikit lang si Daniel ng mariin. Walang sigawan, walang nagwala. Tanging mahabang katahimikan, mabigat gaya ng hangin sa labas na puno ng hamog. Habang inilalabas sila, huminto sandali si Daniel sa harap ni Armando. Salamat, Major, mahina niyang sabi. Binigyan niyo ako ng pagkakataong magsalita. Hayaan na nating panahon ang magparusa. Tumango lang si Armando habang pinapanood ang binata na ilayo. Sa likuran. Sumusunod si Sergio na umiiyak. Sa labas ng gusali umuulan pa rin. Nagkagulo ang mga reporter. Kumislap ang mga kamera. Pero nanatiling nakatayo si Armando sa ilalim ng hagdan. Pinanood ang 2 police van na lumayo. Walang nanalo, bulong niya. Lahat talo sa magkakaibang paraan. Unang araw matapos ang hatol. Makulimlim ulit sa Tagaytay. 2 sasakyan ang umalis sa korte patungo sa magkaibang direksyon. Dinala si Daniel Santos sa Bilibid, Muntinlupa. Habang si Sergio Santos ay dinala sa Cavite Provincial Jail. Mula nang bumagsak ang maso ng hukom. Opisyal nang naghiwalay ang landas ng mag-ama. Maaaring habang buhay na. Sa Bilibid. Inilagay si Daniel sa maximum security. Masikip ang selda, kulay abo ang pader, pero malinis. Tuwing umaga, ang sirena at pagbilang sa mga preso ang naging routine. Sumusunod si Daniel ng tahimik, hindi palakibo. Hindi gumagawa ng gulo. Nakilala siya bilang disiplinado at saradong preso. Sa opisina ng prison guard, inabot ang report. Bihirang magsalita ang batang yan pero masipag magsulat. Gabi-gabi, nagsusulat siya sa maliit na notebook. Diary. Ang unang linya ay nakasulat ng mariin, ayokong makalimutan, pero hindi rin ako karapat-dapat alalahanin. Sa mga sumunod na pahina, isinulat ni Daniel ang pagkamatay ng ina niya. Ang sandaling makita niya ang ama at si Rina. Ang plano ng paghihiganti. At ang pagtatapos sa korte. Pero sa huli, sumulat siya ng kakaiba. Akala ko tatahimik na ako pagkatapos nito. Pero gabi-gabi, nakikita ko pa rin ang mukha ni Rina na umiiyak sa panaginip ko. Samantala, sa provincial jail, nanghihina na si Sergio Santos. Araw-araw siyang nakaupo sa sulok ng bakuran, nakatulala sa pader. Sabi ng mga gwardya, hindi siya nagsasalita. Minsan lang magtanong ng paulit-ulit. Buhay pa ba ang anak ko? Maayos ba siya doon? Kilala siya ng ibang preso bilang matandang tahimik at puno ng pagsisisi. Tuwing hapon, laging nakaupo si Sergio sa maliit na kapilya, nakapikit ng matagal. Isang araw, dumating ang warden may dalang sulat. Mang Sergio, may sulat galing sa anak mo. Nanginig ang kamay ni Sergio. Kilala niya ang sulat, tuwid at maayos na sulat ni Daniel. Dahan-dahan niyang binuksan. Tay, hindi ako sumulat para manisi.
Sapat na ang panahon na naubos ko sa galit dito. Mabagal ang oras at bawat segundo ay parang anino ng nakaraan. Gusto ko lang malaman niyo na hindi na ako galit. Naiintindihan ko na. Pwedeng mahulog ang tao ng malalim kapag matagal na nangungulila. Pero umaasa pa rin akong kakayanin niyo. Huwag kayong mamatay nang hindi napapatawad ang sarili niyo. Tumulo ang luha ni Sergio sa bawat linya. Paulit-ulit niyang binasa hanggang sa lumabo ang tinta. Gabing iyon. Sa unang pagkakataon mula nang makulong. Lumuhod si Sergio ng matagal sa sahig ng kapilya. Nanginginig ang buong katawan. Sa kabilang banda, sa bilibid, natanggap ni Daniel ang sagot ng ama makalipas ang isang buwan. Maikli lang ang sulat. Isang pahina. Pero bawat salita ay puno ng pagsisisi ng isang ama. Anak, gabi-gabi kong ipinagdarasal na makatulog ka ng walang guilt. Alam kong hindi sapat ang patawad mula sa amang tulad ko. Pero nakikiusap ako. Mabuhay ka. Huwag mong hayaang mamatay ako ng walang saysay. Kung maibabalik lang ang oras, mas pipiliin kong makulong habang buhay kaysa mangyari sa'yo ito. Matagal na tumahimik si Daniel. Hindi siya umiyak. Pero nakita ng gwardya na basa ang mga mata niya. Lumipas ang mga araw, naging linggo, naging buwan. Sa loob ng kulungan, mabagal ang oras. Si Sergio ay lalong tumanda at nagkasakit. Gusto siyang dalhin sa ospital pero tumanggi siya. Dito na lang ako, sabi niya. Ito na ang libingan ko. Isang taon ang lumipas, isang umaga ng Disyembre, dumating ang balita sa bilibid. Pumasok ang opisyal sa selda ni Daniel. Daniel, mahina niyang sabi. Namatay ang tatay mo kaninang madaling araw. Inatake sa puso. Payapa siyang umalis. Nanigas si Daniel na ikuyom ang kamao, nakatitig sa sahig. Dagdag ng opisyal, bago siya mamatay, may ibinilin siya para sa iyo. Isang maliit na kwintas na gawa sa kahoy na mailamang piraso ng lumang tela. Sa tela, may nakasulat na maikling mensahe. Sulat kamay ng tatay niya, patawarin mo ako. At itigil mo na ang pagkamuhi sa mundo. Ilang minuto pagkaalis ng gwardya, umupo si Daniel sa gilid ng kama. Matagal niyang hinawakan ang kwintas. Walang luha, tanging mahabang katahimikan. Pagkatapos, isinulat niya ang huling pangungusap sa kanyang diary. Siguro ibinigay na ng Diyos ang hustisya, hindi sa korte ng tao, kundi sa lugar kung saan ang lahat ng kasalanan ay hindi na mabigat dalhin. Kinabukasan, humingi ng permiso si Daniel na sumali sa carpentry workshop ng bilibid. Unang beses siyang humiling ng kahit ano. Araw-araw, gumagawa siya ng maliliit na kabaong para sa mga presong namatay na walang pamilya. Nakita siyang nagtatrabaho ng walang tigil. Walang reklamo. Isang hapon. Dumalaw si Major Armando na ngayon ay retirado na o mataas na ang ranggo. Namumuti na ang buhok niya. Tumayo siya sa labas ng workshop, pinagmamasdan si Daniel na nagpapako ng tabla. Daniel, tawag niya. Lumingon si Daniel, umiti ng tipid. Major Armando. Ang tagal na. Lumapit si Armando. Mukhang payapa ka na ngayon. Payapa, pero hindi malaya. Mahinang sagot ni Daniel. Pero siguro, tumigil na ako sa pagkamuhi. Tumango si Armando. Matutuwa ang tatay mo kung maririnig niya yan. Tumingin si Daniel sa bintana. Kung saan tumatagos ang sinag ng araw sa rehas. Nauna na siyang lumaya, Major. Ako. Kailangan ko pang manatili dito para maintindihan ko talaga ang ibig sabihin ng kasalanan. Tahimik si Armando. Alam niyang wala nang dapat sabihin. Tinapik na lang niya ang balikat ni Daniel bago umalis. Lumubog ang araw sa likod ng pader ng bilangguan. Sa orange na liwanag, tinitigan ni Daniel ang huling kabaong na ginawa niya ng araw na iyon. Sa puso niya, alam niyang ito marahil ang paraan ng Diyos para tubusin ang dalawang kaluluwang nalunod sa kasalanan. 10 taon na ang nakalipas mula noong hatol. Marami nang nagbago. Pero ang bakas ng trahedya ng pamilya Santos ay hindi nawala sa alaala ng mga tao. Sa baryo kung saan nagsimula ang lahat. Ang lumang bahay ng pamilya ay nilamon na ng damo at lumot. Basag ang mga bintana. Halos bumagsak ang bubong. Walang nangangahas lumapit kapag lumubog na ang araw.
Para sa mga taga roon, hindi lang ito bakanting bahay. Simbolo ito ng kasalanan, kalungkutan, at puot na lumulon sa isang pamilya. Tinatawag nila itong ibahay na umiiyak. Sa kabilang banda sa bilibid, isang lalaking nasa edad 40 ang nakaupo sa bangko sa bakuran ng workshop. May uban na siya sa pilipisan, umitim ang balat dahil sa araw. Siya si Daniel Santos, ang presong kilala ngayon. Dahil sa kanyang katahimikan at sipag sa pagtulong sa mga bagong preso. Nilapitan siya ng gwardya. Daniel. Oras na para lumabas. Tapos na ang sentensya mo. Tumango si Daniel. Walang ngiti, walang luha. Tumingin lang siya sa mataas na pader sa harap at yumuko. 10 taon, sir. Parang saglit lang, pero parang habang buhay din. Tinapik ng gwardya ang balikat niya. Ang mahalaga. Nagbago ka na. Naglakad palabas si Daniel bitbit ang maliit na bag pagkabukas ng malaking pinto ng bilibid, tumama ang araw sa mukha niya. Unang liwanag na nakita niya nang walang rehas sa harap. Pero sa likod ng liwanag, walang gaan sa pakiramdam. Tanging mahabang katahimikan. Dinala siya ng mga paa niya pabalik sa Tagaytay. Kung saan nagsimula ang lahat. Ang kalsadang lupa na dati mataan ay puno na ng talahib. Huminto siya sa harap ng lumang bahay ng ama. Dala ng hangin ang amoy ng halumigmig at tunog ng nabaling sanga sa ilalim ng paa niya. Matagal na tumayo si Daniel sa pinto. Dahan-dahan niyang binuksan. Sa loob. Ganoon pa rin ang lahat, mesang kahoy. Family picture sa dingding at amoy ng alikabok na maihalong alaala. Sa ilalim ng litrato, may maliit na garapon na naglalaman ng abo. Sabi ng opisyal ng barangay, abo iyon ng tatay niya na ipinadala mula sa kulungan taon na ang nakararaan. Umupo si Daniel sa silyang dating inuupuan ng ama habang nagbabasa ng dyaryo. Inilabas niya ang lumang notebook na kasama niya sa kulungan. Sa huling pahina, isinulat niya, wala ng boses ang bahay na ito, pero bawat pader ay nagtatago pa rin ng iyak. Dumating ako hindi para burahin ang nakaraan, kundi para siguraduhing walang magmamana ng kasalanan ko. Napalingon siya sa tunog ng hakbang. Isang matandang babae, dating kapitbahay, ang nakatayo sa pinto. Daniel, nanginginig ang boses. Bumalik ka na? Tumayo si Daniel at yumuko bilang paggalang. Opo, Aling Vina. Gusto ko lang pong linisin ang bahay na to, pagkatapos aalis na ako. Tinitigan siya ng matanda ng matagal. Iho, minsan binibigyan tayo ng Diyos ng mahabang buhay, hindi para parusahan, kundi para matuto. Ngumiti ng tipid si Daniel. Siguro nga po. Pero ang matuto ay minsan mas masakit kaysa sa parusa. Sa mga sumunod na araw, nilinis niya ang bahay ng mag-isa. Inayos ang bintana, sinunog ang mga lumang gamit, at pininturahan ang natutuklap na pader. Madalas siyang makita ng mga dumadaan na nagtatrabaho ng walang tigil, pero walang nangahas na kumausap. Hanggang sa isang hapon, pagkalubog ng araw, isang batang lalaki ang lumapit may dalang bulaklak. Kuya, inosenteng sabi nito. Sabi ni nanay, haunted house daw to, hindi ka ba natatakot? Tinitigan ni Daniel ang bata. Ngumiti ng malumanay. Hindi masama ang bahay na to, iho. Ang masama, yung mga tao na dating nakatira sa loob. Tumango ang bata at tumakbo paalis. Tumayo si Daniel sa teras, pinanood ang mapulang langit. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang payapa siya. Hindi masaya, pero payapa. Makalipas ang ilang linggo, ibinenta ni Daniel ang bahay sa barangay para gawing shelter ng mga batang ulila. Pinirmahan niya ang papel ng nanginginig ang kamay. Hayaan niyong magkaroon ng bagong kahulugan ang lugar na to, sabi niya. Bago umalis, nagsindi siya ng maliit na kandila sa sala. Umiikot ang usok sa ere. Bumulong siya sa harap ng lumang litrato sa dingding. Naitay, Rina. Nabayaran ko na ang lahat gamit ang buhay ko. Sana. Matahimik na kayo kung nasaan man kayo. Lumabas siya, dahan-dahang isinara ang pinto at hindi na lumingon. Naglakad si Daniel sa kalsadang lupa papunta sa sakayan ng bus. Ang dala lang niya ay ang kwintas na kahoy na iniwan ng ama at ang notebook na halos puno na. Nang dumating ang bus, tinitigan niya ang bahay sa huling pagkakataon. Ang liwanag ng hapon ay tumatalbog sa bintana.
Tila may nakatayong tao sa likod nito. Dahan-dahang umalis ang bus, iniiwan ang baryo. Sumandal si Daniel sa upuan. Pumikit. Sa isip niya, umaalingaw ang boses ng ama. Patawarin mo ako. At itigil mo na ang pagkamuhi sa mundo. Mumiti siya ng tipid habang nakatingin sa labas ng bintana, sa malayong abot tanaw. Ang langit ay kulay ginto, marahil ay senyales na dumating na ang katubusan, kahit huli na. At sa ganoong paraan nagtapos ang kwento ng pamilya Santos, hindi sa galit, hindi sa dugo, kundi sa katahimikan kung saan ang kasalanan ay naging aral, at ang puot ay tumigil na maging pamana. Wakas.